Babati po ako sa inyo ng respectfully and good morning po mga katekrang, mga tito and tita. Siguro naman po natin siguro no, lahat po tayo no tito, dumadaan sa mga pagsubok. Tatawa po tayo dito, sino man pong ano. Paswerte po kayo kung hindi. Di ba? Ganun na nga lang to. Kumbaga, nandito po ako sa inyong harapan, magsasalita. Gusto ko lang pong linawin ang mga kasalukuyang issue na kinakaharap po namin. Especially kaming magtatay po. So ngayon po, siguro meron pong mga ilang mga tito at tita, lalo na po yung malalapit sa amin, na meron na pong mga ideya kung tungkol po sa kinakaharap po namin magtatay. Pero ito nga tito yung kinakalungkot namin to. Kinakalungkot pala natin. Na hindi nila alam yung pinakabuong kwento or yung buong istorya to. Kumbaga, bigla sila nagsasalita ng isang-sided lang to. Kumbaga, yung parang one side lang sila to. Kumbaga, ganun sila to eh. Kaya to, marami sigurong lumalabas na mga hindi magagandang balita. Mga kwento. Mga kwento na to. Tapos yun to, siguro totoo to, na nagkakaroon kami ng pagsubok. Nagkakaroon po kami ng tampuhan ng tatay ito. Minsan nga to, binidisiplina po ako, napapagalitan ko. Sabi nga sa Proverbs 22:6 na ituro sa bata ang dapat tama niyang lakaran upang sa kanya paglaki hindi niya to malilimutan. Kumbaga sabi sa akin lagi ng tito ko na maswerte na ako dahil isa po ako sa mga nadidisiplina na magulang, di ba? Kasi masarap pala sa puso. Sa una po is akala nyo is masakit. Pero pagka nakikita nyo kung ano yung totoong dahilan, or ako nga po kasi nakikita ko na kung ano po yung pagkakamali na gawa ko. Ibinubunga. Kaya mas nakikita ko po yung magandang binubunga sa akin ngayon. Mas unti-unti ko siya nababago, unti-unti ko nakikita, lalo na sa tulong ng tito ko. Especially sa Diyos. Dahil ang Diyos po ang nagbigay sa akin ng kalakasan, ang tito ko yung ginamit ng instrumento ng ating Panginoon. So again, gusto ko humingi sa inyo ng sorry. Kasi mag-iba po yung patawad, diba to? Mag-iba yung humihingi ng tawad. Kumbaga gusto ko respectfully po ako na humingi po sa inyo ng sorry sa lahat ng mga nagawa namin. Especially ako po. Kasi meron po akong mga desisyon na padalos-dalos to eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Hindi ko alam kung saan ba to patungo. Hindi, seryoso po tayo mga tayo. Mga ganun po. So yan, mga tekram, nagpapasalamat po ako unang sa Diyos dahil sa mga pagsubok na binibigay niya sa amin. Kumbaga, ang pagsubok po ng Diyos is ito po yung mga, para mas lumapit po tayo sa ating Diyos. Yung mga pagsubok na binibigay niya, na para mas malapit po ako sa Diyos. Kumbaga, mga short testimony lang po. Kasi dati po, lumalapit lang po ako sa Diyos kapag may problema ako. That's the reality, yun yung po yung totoo. Pero, sinasabi ko po sa inyo na nagbago na po ngayon, na kahit wala man pagsubok man po ako, wala akong pagsubok, tumalapit ako sa Diyos. Kumbaga sinasabi ko nga po sa inyo ngayong year ko na siguro 16, 17 years old na mas lumalim ako sa Diyos kumpara dati. Hindi pa ako totally malalim, pero nandun na ako sa the point na process. Sabi ko nga po nun, sinare ko po kahapon to, kasi wala po yung mag-speech to ng evening watch. Okay. So ako yung nagturo to. Sabi ko nun to, kumbaga kahit sinong tao, hindi pa totally malalim yan. Meron pa silang pag-aaralan. Sabi ko nga, ako nasa pangpang pa lang ako ng dagat to eh. Ganun pa lang ako kalalim to. Sa pananampalataya sa Diyos. Totally totoo po yun. Alin po ba yung pangpang, yung parang nasa mababaw ka pa lang, yung hanggang paa pa lang po yung lalim. Kumbaga, hanggang doon pa lang po ako. Hindi pa po ako yung totally malalim. Kaya nga ito po nag-praise and worship to, nakikita ko yung mga katatayang kananayan to. Na pag nag-praise or worship sila to, hindi sila nakahihiya. Na sumayaw. Kumbaga yun yung way natin eh, para maano na natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Tapos yun nga to, pinag-pray ko din kahapon to, yung mga problem. Hindi naman nawawala yun, araw-araw kong pinag-pray naman to. Kumbaga, natakot ako no, kasi na-remind ako to sa tinuro ko. Ako po nagturo, pero na-remind pa po ako ng ang sabi sa 1 John chapter 8 verses 24, hindi po ako nagkakamali, sabi doon isa, ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Yes. Doon po ako natakot to. Natakot ako na sobra doon. Kumbaga habang inaaral ko po siya to, habang sinasabi po ni Pastor Don Watch nun to, natakot ako. Yun, godly fear at tawag doon. Natakot po ako Good fear doon. yun. Kasi, lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Di ba nga po sabi sa Old Covenant na para mabayaran yung kasalanan natin is kailangan natin mag-alay ng hayop na malinis, na walang sakit, or lalo nang walang galis.
Mm. Pero ngayon po yung New Testament, ka dumating na po ang ating Panginoong Kristo na Siya nag-alay ng kanyang buhay na di naman niya ginawa, di po siya gumawa ng kasalanan, pero inalay niya po ang kanyang buhay. Wow. Kumbaga, yun nga, ito na rin may daw ka ako to. Kasi tinuro ko siya to, kasi parang yun yung parang tinatakbo ng puso ko to. Mm. Di ba nga to sinasabi ko lagi to na hindi ako pwede magturo ng basta-basta. Mm. Hindi ako pwede magturo na hindi ko pa napagdadaanan. Tama. Kumbaga, yung time na yun, to, nakita ko yung... Kaya nga to, parang sa ngayong taon ko to, yun yung pinaka-ano ko to. Parang yung anong verse ko to, yung parang tumatak na verse ko. Sa John chapter 8 verse 24, hindi po nagkakamali na ang kamatayan, ay ang kasalanan is, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kumbaga doon ako natakot to na di natin alam. Bukas na pala, mamaya dumating ating Panginoong Kristo. Bukas pala o mamaya wala na tayo. Kumbaga hindi natin alam kung ano yung mangyayari to. Kaya, yun nga to, kumbaga, itong sinasabi ko is hindi lang po to sa isang tao, dalawang tao, tatlong tao. Is kumbaga para sa ating lahat po to. Yes. Na this the reminders, alam po namin na, alam nyo na po kung ano po yung mga sinasabi ko. Na gusto ko lang din po sa inyo remind na mali pala. At pala ay naalam ko yung pinakabuong istorya bago ako magsalita. Kasi marami po kasi mga tito and tita na nag-aalala, lalo-lalo na po sa aming magtatay na napanood ko rin yung live ni tatay yung sa pag-alis ko. Kumbaga, sinasabi ko po sa inyo mga katekra, mga tito and tita na may mga addition akong padalos-dalos. Hindi po mga, kahit kayo doon, meron naman kayo gano'n, di ba? Mga addition kayo. Pero, doon mo siya nakikita to na sa susunod hindi mo na pala gagawin. Kumbaga, mas makikita niyo po kung ano po yung tama na makikita niyo to.